Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Isa na namang edisyon ng Yes, Yo! Topacio. Ating petsa, Marso, ano ba? Mayo! Mayo 23, araw natin, Huwebes. Oras natin, alas 11:05 ng umaga. Tony Bernie, kasulito, Mr. Sexapil Topacio, bumabati sa inyo ng mabuhay kayo. At lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre, ang laging kasama ko, walang iba kundi Dili. Ako po si Juvie de Guzman. Salamat po at pinagpalang araw po. At narito ang ating partner. Yan, okay. At bago tayo magsimula, Ma'am Jubes, ay batiin muna natin. Mag-Jim Paredes muna tayo. Yes. Hinahanap ko yung itong screenshot ko dito sa ating iyon. Batiin natin si Vice President Sara Duterte. Wow! Unang-una dahil na-approve ni Pangulong Marcos. Approve ang rekomendasyon niya na ang school year ay mag-umpisang muli katulad ng dati. Ibalik sa lumang schedule. Sa lumang schedule na June or July. July yata. Early July mag-uumpisa. Kasi nga, Maginit Jackson lagi Maginit Jackson. Okay. Mainit talaga, grabe Oo nga. Yung graduation nga ng anak ko. Kasi anak ko, yung public school Opo. Kasi ako public school din ako. Ako ay produkto ng public school system. Maganda pong public school system. Yung anak ko, dapat yun, siyempre, di ba, graduation ay sabay-sabay. Ang nangyari dito, batch-batch kasi, meron silang parang audio-visual room doon na aircon. Doon nila ginawa. So, grupo-grupo, section by section, iba-ibang araw, umaga at hapon. Kasi nga, parang naka-aircon kasi baka mahimatay yung mga estudyante at mga magulang kung doon sa open, kung saan sila nagpa-flag ceremony. May bubong naman. Pero mainit ang singaw. Pero maingit, grabe. Yun, yung singaw ang problema talaga. At malaki naman yung eskwela. Siyempre, for security reasons, hindi ko nasasabihin kung saan. Opo. Pero public school siya. Yun. So, grabe ang heat index. Pero, so July na ngayon para hindi na masyadong maginit. Hindi na maginit. Talaga showbiz. At congratulations din. Talaga showbiz na to. Kay VP Inday Sara Duterte sapagkat sa unang quarter ng 2024 ay siya yung nakakuha ng pinaka mataas na mga ratings sa mga surveys. Yun. Dito sa Oculum na survey, Research and Analytics, sa kung sinong pipiliin na maging presidente sa 2028. Number 1 siya with 42%. Percent yan, percent. Sa Pulse Asia naman, sa most trusted government official, ay si number 1 din siya with 78%. Sa Tangier naman, best performing cabinet official, 65%. 65%. Mataas na rin yun. 65. Sa social weather station naman, ay siya highest satisfaction rating, positive 61. Number 1 din. Okay. At siyempre po, after that, congratulations, meron yata tayong panauhin. Kapatid, ay, kaibigan ko ito! Isang kaibigan natin, yan mula sa Smart, yan,
Kung siya nga talagang ito, no? missionary, yes. Wala namang ibang Wala nang sigurong iba. pangalan. Wala nang iba. Ito yung Philippine dati to. Independent Catholic Naging Church. tanyag ito sa underground movement Yes, noon. yes, yes. Alam na alam mo. Oo, nung Ayan. before martial law. Opo. Pero ito, alam nyo kung saan ko nakasama to. Ewan ko kung naaalala niya. Pero mamaya, Okay. tatanungin natin siya. Let's Ngayon, welcome. Siya, ang alam ko siya ngayon ay isang gentleman farmer na. Yes, At yun nga, yes, you're isang missionary. Missionary He na has found from a godless ideology na komunismo ay he has found God and now isa siyang mangangaral. Ayan. Oh. At hindi lang kakampi ng gobyerno. Oo naman. Okay, let's welcome Nilo Tayag. Magandang Yes. umaga po. Ayan. Ano lang po siya ngayon? Audio. Smart. Ay. Okay. Kanilo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayun. Oo. Alam nyo, Kanilo, ewan ko kung natatandaan nyo ako, kung nagugunita nyo, matapos pong si Attorney Ferdy Topacio nga pala po to, by the way. Ay, yes, of course. Oo. Natatandaan nyo, nung umalis si dating Pangulong Marcos, ay nag-form po ng team ang KBL for the first ever senatorial elections under the 86th Constitution. At kasama po kayo doon sa line-up na ginawa ni dating Speaker Nicanor Iñiguez. Under the KBL. Under the KBL. Opo, kasama natin doon si Sal Panelo. Kami po, yung tatay ko noon, ang natitirang loyalista ni Marcos at siyang chairman ng probinsya ng Cavite ng KBL at nangampanya kayo roon. Magkasama po tayo sa entablado. Ang galing. 1987 po yun. Ayan. 1987. Oo, tama. Opo, kasama natin sina Rakisa, sina Speaker Iñiguez, si Sal Panelo, yan, yung mga remnants Tama, ng tama. KBL. Yes, oo, natatandaan ko yan. Ayan. Ikaw pala nagano sa Cavite. Opo, Yung KBL rally sa Cavite. Opo, kami po yun. At yung anak ninyo, yung abogado, ay kilala ko rin po. Opo. Opo, yes, opo. Kamusta niyo po ako? Sasabihin ko sa kanya na interviewan Yes. tayo. Opo. And Alam it's niyo po, good to hear Attorney, from you again. Yeah. Attorney, matagal na kasi kaming hindi nagkita ni Canilo at biglang kinuha nila ako as host ng kanilang programa last time. Kaya nagkita uli kami. Maihigi naman. Yan. Canilo, anong update natin sa inyong grupo ngayon? Well, ang kilusang Filipinismo, kung makagugulita natin, Attorney Topacio, Opo. ay bunga ng Executive Order 879 ni Pangulong Marcos, Opo. creating the Committee for the Propagation of the Filipino Ideology. Sometime in March 1, 1983, Opo. he signed an executive order for the propagation, inculcation, and internalization of the Filipino ideology. Opo. Meron siyang librong sinulat, The Filipino Ideology. Opo. I'm familiar. Oo. Although hindi pa ako abogado noon. Noong 83 po, I was in high school. Ba? Bata pa talaga. Samantalang nasa Malacanang kami noon, binibigyan niya kami ng instructions na ito ay ipalaganap sa lahat ng mga government officials, particularly the AFP, the PCIMT pa nung araw. Opo. Philippine Constabulary and the Integrated National Police. So, ang aking designation noon, sinabi ko sa kanya, Mr. President, you will never defeat the New People's Army. Nabigla siya. Medyo ano pa yung Why? Sabi niya. Because they know what they are living for, they know what they are fighting for, and they know what they are dying for. And your soldiers are dying for salaries, allowances, and privileges, and benefits. Sabi ko. Napatanga siya niya. Secondly, Mr. President, you cannot destroy an ideology by means of arms. You can only surpass Opo. the ideology of communism by another ideology which is more acceptable, more understandable, and more in accordance with the interests of the people. And that is the Filipino ideology that's said. But what is lacking is the inculcation and
internalization of the values Opo. in those. Yun. So, sabi niya, start tomorrow. Start tomorrow. Meron na kaming libro doon. I consulted with alam niyo naman, si Secretary Blas Oplet, at saka si Secretary Adrian de Cristobal. Opo. So, yun, at the Development Academy of the Philippines, we came out with modules. Opo. And then we began lecturing among the AFP, among the CCINP, and also among government officials. But we could only do so much. So, ang nangyayari naman ay nagkaroon ng mga development sa loob ng AFP, na-create yung RAM, reform the AFP movement. And later on, nagkaroon ng soldiers of the Filipino people. Opo. And later on, the younger ones founded Young Officers Union. Oo, yung YOU. Opo. yung YOU, Young Officers Union. You And then, know, of course, opo. Go ahead po. the ideology was also inculcated and have it internalized by the young people, especially the kabataang barangay. Opo. Ah, okay. And youth camp, massive youth camp in Mount Makiling. Opo. Doon isinagawa ang maraming lectures on the Filipino ideology. Opo. At saka nagkaroon pa kami ng bonfire, no? Yung commitment rights. Opo. Maganda yan kasi kailangan talagang may sinusunod yung ating kabataan to replace yung, of all people, kayo ang nakakaalam ng bankruptcy ng communist ideology, kaya tinalikuran po nyo yan eh. Serendipitously, Canilo, pinag-uusapan lamang namin kayo last week kasi ginagawa po namin yung Gringo Honasan story. Gringo Honasan story. Si Gringo spent 3 semesters in UP. At one of his influences, kaya siya po, bagamat siya ay sundalo, at siyempre, he took an oath to abide by the chain of command. Kaya reformist yung kanilang mindset. Ay isa kayo sa mga influences niya. Together with the late Victor Corpus, who was their lecturer in the PMA. Kinikwento po mismo ni Gringo yan at nabanggit po yung pangalan ninyo. Oo. Kaya nga sabi ko, providentially, guess natin si Nilo Tayag ngayon at naggugunita ako nga na yan din ang kanyang dinidiscuss nung nagkakampanya kami. When he was campaigning for the Senate under the ticket of the former speaker na Canor Iñiguez noong 1987. When we tried, sinubukan namin na kontrahin yung alam namin na magiging masamang impluensya nung ideolohiya nitong mga dilawan. Ayun. Pero Canilo, okay ba sa inyo? Mag-aartista na kayo kasi may pelikulang gagawin si Atty. Topacio. Talagang po, walang bola, Canilo. Pinag-usapan namin kayo. Pero attorney, wala akong sa usapan ninyo. Pero naisip kong tawagan siya. Oo nga eh. Nagulat ka. Palagay ko may ESP itong si Jubes. Talaga, nandun sa creative team ko. Kasi si Senator Gringo. Si Gringo enrolled at the UP first before he went to PMA. Opo, 3 semesters po siya. And it so happened na nakapagtayo ako ng isang fraternity doon, Alpha Sigma. Opo, yun po. It started with being an association of scholars kuno, and later on, yung na-politicize. Yan, real talk na yan. Alay sa sambayanan. And then, naging alay sa sambayanan, na-influensya doon ng it was only the fraternity that put emphasis on nationalism, leadership, and excellence. Opo. But its core values are truth, reason, and justice. Opo. Our other members count, of course, sina Mike Defensor, mga iba pang Randy David, yan. Opo, yun ang pinag-uusapan namin just last week kung bakit may reformist bent si Gringo, bagamat siya ay nag-PMA. At dapat nga sabi nga niya, alam nyo, kung ako lang ay nakisama lamang
I was, sabi niya, modesty aside, I was one of those considered one of the biggest heroes of EDSA. Kung nakisama lamang ako, siguro I would have retired at 2-star or even 3-star general. Kayang-kaya ko. Kaya lang, noong nakita ko na yung reformang ipinangako ni Pangulong Cory Aquino ay napapawala, we had to do something about it. Kaya nga nagkaroon ng yung RAM, nagkaroon ng SFP at saka ng YOU. Ayun. Ako maganda yan. The YOU. Talagang one of the most romantic figures, and we could not help it. The fraternity applauded him and encouraged him to run for the presidency. Pero somewhere along the line, hindi namin na-push through all the way. Opo. Dapat pala maging consultant kayo nitong aming pelikula. Yun. I like that. Ayan, dapat Canilo, pumunta ka rito ng live, no? Basta may time kayo. We should sit down with them para, to relive the old days. Opo. Pero alam mo, attorney, siya po ay isa sa mga hinahangaan kong tagapagsalita sa mga media forum na pinupuntahan ko. Walang magaling yan. Noong 87, he was one of the most dynamic speakers. Yes. He was the most dynamic speaker doon sa lineup na yon. Despite the age, Hindi, bata-bata pa naman si Canilo noon. Hindi, ngayon. This time. What was our instructions from the president who was then in Hawaii? Of course, you were together when the president went to the United States in 1982 for a state visit. Opo. But in 1987, there was a national election, and we had, and I thought that I had an obligation to the KBL. Incidentally, it's still a quite alive political party. Naman po. Naman. And the kusang bagong lipunan has to be kept alive, sabi ko. Kailangan manatiling buhay ang kilusang bagong lipunan ni President Marcos. And the only way we could do it, and considering whatever chances we had to win the elections in 1987, we fielded 24. Opo, 24. Full slate yun Full slate. Full slate yun. Nag-uumpisa pa lang ang presidential system noon. Opo. Ang galing. Yung ibabalik ang Senado at ibabalik ang Kongreso. Kaya we had to field 24 candidates for the Senate. Natatandaan ko yun, kasama sina Vic Milyora doon Natatandaan ko yun. Vic Milyora and si Pacifico de Leon. Yun, Pacifico Lopez de Leon, si General. Yung dating Postmaster General natin, si Rakisa. Ayan. Yeah, Rakisa, Ilocano. Manuel Rakisa. Ayan. Yun. Mapapadali yung pelikula dahil sa inyo, Canilo. Talagang the Gringo Nathan story should be produced. And by the way, alam niyo, this is the first time na ma-announce ito, na si Robin Padilla ay umuuna sa amin kagabi to play Gringo Honasan. Wow! Congratulations, attorney. Congratulations. Ang tinatrabaho na lang namin, sana swertihin kami kasi mukhang exclusive contract, baka mapag-uusapan, ay sana si Daniel Padilla ang mag-play ng Young Gringo during the PMA days. Ayun. Yes, Young Gringo. Tama. Magkamag-anak sila, di ba po? Magtiyo. Sana mabigyan. Ang hindi nila kamag-anak, si Densyo Padilla. Kasi screen name yata yun Screen name lang yun. Si Dennis Padilla. Ayun. Hindi pala totoo yun. Hindi. Screen name yun, di ba? Okay. Screen name, Densyo. Screen name yun. Parang yung si Ana Halandoni, hindi kamag-anak ni Jen Halandoni. Ayun, hindi. Kasi, Screen name din. Screen name yun. Ayun. Okay. Pero... maganda you produce that movie. Yeah. Parang yung yung isang guest natin, Juvie, yung si El Fernandez. Yes. Screen name yun screen name bigay mo rin? Ang talagang pangalan niya ay Emcel Abuso.
Pangit. Oo. And Wag na ang, muna. wag mo na sabihin pangit. Hindi. Pangalan ng tao yun eh. What I mean yung abuso. Oo. Ang sabi ko nun sa kanya, nung unang nag-audition yun, nung unang, Attorney, sorry. nung unang nag-audition yun, di ba, pangalan niya yung Emcel Abuso. Ayun. Sabi ko, palitan natin. Yung first name mo, sa halip na Encel, Ina. Ina Abuso. Pero lalong hindi maganda eh. Sabi ko na nga. Ito naman. Ito na naman Parang hindi maganda yung dating Ina Abuso. Ay, Baka pangit sabihin, O, yan na naman. victim eh. Ina Abuso. So, wag na lang, wag na lang. Sorry for that. Kung totoong apelido niya yan, sorry. Hindi, yun ang totoo apelido. Yeah, L. Emcel Abuso. Pero wala naman sa mukha mo. Anyway, hindi, meron ako dating kaibigan din eh. Bote na, dyaryo pa. Ganun ba? Opo, apelido nila. Hindi ko alam Walang biro. Nagbibigayan ng pangalan eh. Yun ang Anyway, Sir Nilo, wag kayong bibitiw. Magbe-break lang po kami pero babalikan po namin kayo. Magbabalik lamang po ang Yes, Pasyo. Pagkatapos sa mga commercials, infomercial, advertise, matalasas, maalalahanan po ay just in news break at this moment just in at kung ano na pagkatsurbahan. Ating oras, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Hiera! Pasyo! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik po ang Yes, Yo, Topacio sa oras na alas 11:36 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio at Siyempre, Juvie de Guzman. yes, at nariyan pa po on standby si Canilo Tayag. Pero bago po yan, with the kind permission of Canilo, ay dadako muna po tayo. Sandali lang naman po ito sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Okay, ikaw muna, Pakita mo daw. Manang Juvie. Yan. Okay, pagbati po pinapaabot natin kay Doc MJ, Evangelista, kay Boss MB, Evangelista, at syempre kay Daisy Vente, kasama ang kanyang anak na Pasakit. Yan, Pasakit. Si Emil Vente. At syempre, hello kay Hindi Elsa 40 na Pineda. sila, 20 at 20. Yeah, 40 na. Oo. Yan. At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot natin kay Master Mariner Rolly Dorado Durana. At yung kanyang may bahay na nasa Amerika ngayon, kay Mrs. Ruby Durana, at yung kanyang anak na si Doktora Che Durana. Yan. Okay, tapos ka na ba? Yes. Ako, Opo. tayo naman ay ang mga Twitter ranters natin na nag-uumpisa ito kay Rolem03 Chick, napakagandang CEO nito na taga Davao. Shane B. Ronald Curry ay narito. Kampilan Boy, Informed PH Janet Joy, Frederick Brennan, si Happy Pepe, Mark Lopez, Northern Shade, Alfie V, nandito rin si Pusang Gala, si Gilbert M, narito at nakikinig sa atin si Sese, Punch the Lies, ex-pating ex-Jopats, Nerson Pestelos, Alden Almero, at ang mga hindi mababanggit dahil sa kakulangan ng oras ay sina Eric Cabilida, Hi Cyrus, Mark Samit, Nick Gabunada, si Dax Lucas, Will Galang, Scott Sentence at si Marco. Huwag mo na rin banggitin si Cathy Rizzo Peral. Huwag na natin Huwag banggitin na. yan. Tsaka si Boss Edgar. Saka si Michael Guy. Hindi na napapanggitin. Attorney Rante. Yan, Si huwag nang Attorney MacArthur Rante. MacNeil pala, MacNeil. Ano ba, MacArthur? Ano ba yan? Lagot ka. MacNeil. Oo. Okay. At saka syempre, si Rolly Mende Tomas, Yeah. si Ryan Ang, si Raul Paras, yan, si William Gatchalian, si William Keng, si Alex Cruz, si Louie Gamboa, yan, si Andrew Tan ay hindi na natin Huwag babanggitin. na rin natin banggitin. Sir Dennis Arce, magkita Ay, tayo. wag, si Secretary Alcusi, huwag na rin nating banggitin yan. Yan na. Oo. Yan na. Okay. Okay. O, kaya magbabalik tayo. Narito pa rin po sa ating linya ng komunikasyon ang the legendary Nilo Tayag. Tayag. Hello, Canilo. Magandang umaga pong muli, Canilo. Ayan. Canilo. Canilo, are you there?
Canilo? Ayan. Canilo. Kasali ka pa. Ayan, si Canilo, hindi yata na ano. Andiyan pa ba sa linya? Canilo. Canilo? But anyway, habang hinihintay natin si Canilo, gusto ko lang pong magpasalamat din doon sa sa kotse. Alam mo, attorney, gusto ko lang malaman ano bang pwedeng ikaso dito. Bakit? Ano nangyari? Pero mo yung kotse na ibang tao na hindi namin kilala, ay hinarangan yung gate ko na hindi ako nakalabas kahapon. Ba? Muntik na ako, hindi ka makapunta rito kahapon ng dahil. Sino daw yun? Hindi nga kilala po, basta lang. Pero kinunan ko po ng plate number. Matatrace naman natin yun. Salbahe nga, sir. Hindi namin kilala, hindi namin alam kung sino siya. Basta ang ganda pa ng harang niya, yung talagang gate na hindi ka makalabas. Hindi mo na nalaman kung sino? Hindi po. Hindi kayo nagtanong, baka bisita nung kung sino? Hindi po, wala po. Lahat po ng neighbor doon, tinanong na namin. Nakakabwisit yun, ano? Murahin mo pag nakita mo. Ang bahala sa'yo. Pero attorney, muntik na talagang hindi ako makarating kahapon ng dahil sa ginawa niya. Pero ano ginawa nyo? Tinulak nyo? Hindi po. Nagmotor na lang Ay, ako. nampati Yung nyo. motor na pagkahirap-hirap, na totoo lang po, napakahirap. Ay, anyway, nandito na. Okay, nakabalik Canilo? na po. Si Canilo Tayag. Good morning po muli, Canilo. Ayan, Canilo. Okay. Alam nyo, Canilo, ito as an aside, pinakita ko kay Ma'am Jubes, dinouble check ko yung list of characters namin Ayan. doon sa Gringo Onasan Story. Kasama pala talaga kayo rito. Kasama kayo Ito sa sa listahan, Ito nga, walang biro, Di ba pinakita ko sa iyo, ayan, among those, ito si Rex Robles. Ayan, Yan, sige Rex po. Robles, another Navy captain, he became a prominent RAM member. May description po, ganun gumagawa ng pelikula kasi. Nilo Tayag, mid-20s, prominent UP student leader in the late 1960s, co-founder of Alma Sigma Fraternity. Yan. Wow. Randy David, early 20s, UP student leader and Alpha Sigma officer. Ito, nasa listahan po kayo. Ito, binabasa ko sa aking telepono. Ayan, Canilo, hindi ka na makakatanggi. Yan. So talagang kailangan naroroon kayo sa movie premiere nitong Gringo Onasan Story. Isama nyo inyong mga parishioners or whatever, yung mga miyembro nyo sa Philippine Independent Catholic Church. Ayan. Because ito po ay isang pelikulang may puso at merong pinakikita ang pananalig sa Diyos. Yun. Pero alam nyo, Canilo, thankful ako sa Panginoon kasi ang tingin ko noon negative about you, pero ngayon positive na. Malaking changes kasi. Alam mo, Canilo, sa mga kabataan kasi ngayon, hindi nila naiintindihan yung ginawa ninyo noon at ginawa nyo ngayon. And that's good enough na nagbago po kayo. Di ba? Talagang I was a really die-hard communist. Yun. Opo, Yung mga alam po namin yun. Ginagawa ko sa ginagawa mga kabataan nun. Mag-rebelde muna kayo sa mga magmulang nyo. Mag-rebelde muna kayo sa inyong bahay. Kung hindi kayo makapag-revolusyon sa inyong pamilya at mga bahay, hindi kayo pwede makapag-revolusyon para laban sa gobyerno. Ako na yung national chairman ng Kabataang Makabayan. Opo, alam po namin yun. But kaya nga nagiging curious po kami, Canilo, what led to that epiphany na tinalikuran nyo yung communist movement? Kasi nung ako na-convert sa communism, I was really yung tinatawag na dyed in the wool communist, Opo. Talagang panatiko. So, at saka, it was also a matter of pride. So when I was a sentenced political prisoner, I was sentenced under the anti-subversion law. Opo. I pleaded guilty to subversion. Wow, Hindi, Aminado talaga, as a matter of principle. Yun ang yung Judge Ferrer. People of the Philippines versus Judge Ferrer. People versus Ferrer, yung kinwestiyon yung constitutionality ng Anti-Subversion Act. Okay. So, ang nangyari sa akin, nakulong ako almost 11 years, on my 11th year. Ang tagal doon, Alam mo, si Joma at saka si mga top men, sila Victor Corpus and Commander Dante, were already all in prison. Apo. So, ako naman ang unang nakulong sa kanila. So, on my 11th year of incarceration, I was doing everything sa Muntinlupa na kung paano ako makabalik sa Pasitibaka.
I was Opo. really determined to, so I was the head of the trustee police force. I organized an inmate advisory council of all the prisoners. Opo. Meron silang self-government doon, gano'n. And I-report kay Enrile na ako daw ay ganito, ganyan niya, na naglalagay ng mga gwardiya sa That was really the idea. I was going to escape from prison and go back to the struggle. So when I was not allowed, one way or the other, napigilan ako, nabartulina ako, then I heard yung mga preaching sa labas ng Bartolina. Alam mo yung Bartolina, isang maliit na puno. Yung solitary confinement. Solitary confinement. Narinig ko yung about the vine, I'm the vine, you're the branches. Apart from me, you can do nothing. Siguro, sinabi ko na sa sarili ko, siguro ginawa ko na lahat ng what was humanly possible dito sa loob ng bilangguan, sabi ko. Opo. Anyway, that's a very interesting story, Canilo. At ipagpapatuloy po natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Huwag po kayong aalis, Canilo. Huwag din kayong aalis, mga taga-subaybay. Babalik po kami. Oras natin, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, hiyaba! Yes, Yes, Yo, Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras alas 11:50 ng umaga. At narito pa rin po sa linya ng ating komunikasyon si Canilo Tayag, ang missionary ng Philippine Independent Catholic Church. Magandang umaga po muli for the third time, Canilo. Itutuloy ko yung story ko, no? Opo, please po, napaka-interesante. Oo, very interesting. Yung narinig ko. Kasi dinadalhan ako ng Biblia, tatambak na Biblia. Hindi ko naman binabasa sa loob ng munting lupa. Opo. Pero nung gabi yun, somehow I listened to them. Nung mga afternoon na yun, I listened to them preaching. Apart from me, sabi niya, you can do nothing. Opo. So, kasi naisip ko nga, as communists, we were playing God. Na talagang kami, sabi niya, hindi natin kailangan ng tulong ng isang Diyos para mapabago natin ang sitwasyon. The following morning, President Marcos was lifting martial law and announcing as a gesture ang release of the former General Secretary of the Communist Party and the NPA, and then releasing the former National Chairman of the Kabataan Makabayan from prison. Yun ang unang milagro sa aking buhay na, wow. Siyempre, matagal pa akong hindi ma-release from prison, So, here comes ngayon, yung offer naman ni Rudy Salas. Ang sabi niya, Anilo, bumalik ka na sa Central Committee ng Communist Party lang sa loob sa puluhan si Joma. Apo. Si Victor Corpus, si Bernard Buscaino, lahat ng mga top brass ng Communist Party. So, ikaw na lang ang lumalaya na lumita. Alam mo, Rudy, sabi ko, may pagbabago akong nangyari sa buhay ko sa loob ng kulungan. Sabi ko, so you are offering me the leadership of the Communist Party. Sabi ko, sa suggestion ko, ikaw na ang maging chairman ng Communist Party, si Rodolfo Salas, Commander Bilog. And sabi ko, I have other plans. Sabi ko. So, yun. I made the decision to decline the offer of Rudy Salas na no less the chairmanship of the Communist Party because I was the most senior founding General Secretary of the Communist Party. Yun ang nangyari sa buhay ko. And from then on, yun ang incident yung binabalik ko kanina, nagpunta ako sa Malacanang without any invitation, without any, basta walk-in. Tinanggap ako ni Pangulong Marcos at pag-usap na kami. Na parang, in effect, I was saying, tutulong po ako, magpapalaganap po ako ng Filipino ideology. Ayun. Yun ang and then, nag-umpisa na pinap niya ako hanggang isinama pa niya ako sa state visit niya sa US. You remember that niya sa Washington, nahanap niya ako doon. Speech, the best speech of President Marcos before the National Press Club of the United States. Wow. At Washington, D.C.
Oo, yung kanyang famous appearance doon na yung question and answer. Nandun pala kayo. He was the only one who oo. allowed himself to Alam nyo, napakaganda rin ang istorya ng buhay nyo. Dapat isa pelikula rin po, Sir Nilo, ha? Mag-usapan nga natin yan. Ayan. Pagkatapos itong Gringo Honasan story, diba? yung inyong conversion from being a hardcore communist. Anyway, bago po tayo magtapos, do you have any words of wisdom na gusto niyo impart dito sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa bulok na ideolohiya ng komunismo? Ang kailangan po natin para malabanan natin ang komunismo ay magkaroon tayo ng isang ideolohiya na kailangan katanggap-tanggap sa sambayan ng Pilipino. Opo. Unang-una po, tayong lahat ay nananampalataya sa Diyos, kaya hindi tayo makakatanggap ng isang ideolohiyang hindi nananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Correct po. Opo. At kaya ngayon, nagtayo ako ng isang organization broader than the Kilusang Pilipinismo, National United Front for the Kingdom of God and Philippines. Maka-Diyos tayo muna bago maging makatao at makabayan. Yun. So, kahit na yung kartilya ni Bonifacio, kartilya ni Emilio Jacinto, kahit na yung Decalogo ni Mabini, ang pag-ibig at ang pananampalataya sa Diyos ay siyang pinakapundasyon ng pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa bayan. Yun. So, naniniwala ko kung yun ang magbubuklod sa sambayan ng Pilipino tungo sa tunay na pagbabago. Hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago kung hindi tayo binabago ng Panginoon sa ating kalooban. Wow! Okay. Thank you. And with those words, Maraming salamat sa iyo, Tony Tomasio. Maraming salamat sa iyo. Opo. Maraming salamat po. Binigay niyo sa akin. Opo, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa aming hamak na pag-anyaya. Maraming salamat. God bless po. Yan po ang tinig ni Canilo Tayag, dating hardcore communist, ngayon ay missionary ng Philippine Independent Catholic Church. May kasabihan nga si Kwan, alam nyo, natutuwa ako. Siguro maraming matututunan sa kanya itong ating mga lalo na yung mga kabataan ngayong inaaksaya ang kanilang buhay. Yung iba namamatay pa, di ba? Opo. Dahil lamang dito sa walang kwentang ideolohiya ng komunismo. Alam mo, may kilala pa nga ako mag-asawa eh. Ano na sila, kabibenta lang ng house and lot nila. Tapos ngayon, sumanib din. Sumanib yun. Nasa niba ng demonyo yun. Yun nga po. Anyway, sabi nga ni George Bernard Shaw, Sige may po. famous quotation si George Bernard Shaw. Hindi sa kanya pinangalan tong Shaw Boulevard, Okay. Ito ang sabi ni George Bernard Shaw. If at age 20 you are not a communist, then you have no heart. If at age 30 you are still a communist, then you have no brains. Maganda, di ba? Kasi puro appeal to emotion yung komunismo Pinaglululoko tayo, nuuto tayo, kay ganito, kay ganyan. Maraming paraan pong ipaglaban ang karapatan ng ibang tao na hindi tayo. Yun ang babagsak ng gobyerno, pumapatay ng sundalo at pulis. At mga inosenteng sibilyan. Anyway, bago po tayo magbigay daan sa susunod na programa na Balitang Bayan, yan. Kasama, si Miss Jen Patrolia. Baka meron mga greetings siya na nakalimutan natin. Magtampo na naman, wala ba? Manang Jubes. Siyempre. Maraming salamat sa sa ating news director, Miss Judith Estrada Larino. Ating news desk editor, si Bossing Drew Nasino. Yan. At siyempre, yung ating tech engineer, si Winner Contehino, Jenny Linrico Hermoso, Kent Sale, Chat Josue. Ang ating broadcast IT, si JV Dominguez. Teleprompter natin, Neil Joy Abella. Ang ating mga manulat, si Katrina Gonzalez, Jen Patrolia,
Raisa Dadia at Geraldine Doino. Yan. At Magandang syempre- screen name yun na Gerald Doino. Oh. No. Ayun na naman. TA natin, thank you so much. Sa Yasmin Pantaleon and Jacqueline San. At mga interna natin, si John Lloyd Malinaw at si Handrial Javier. Subaybayan ang susunod programang Balitang Bayan with Miss Jenny Patrolla. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Chachapil Topacio. At syempre, salamat din sa mga artista ng Borracho Film Production. Maraming salamat sa inyo at patuloy ninyong ipagmalaki ang inyong mga naiaambag na magandang sining dito sa ating bansa. Opo, eto Ako po. Opo, si Yes. Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sexopil Topacio, nag-iiwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pangnarasa Kikitil sa inyong kasalanan. at titimo Sa iyong isipan na wag kikikapil. Chucky de Guzman, bye-bye. Pabegi! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio!